Job's story is one of the most misunderstood in the whole Bible. Most folks think Job was this perfect, humble guy who suffered for no reason, and that the book is all about how to endure suffering and keep the faith. But that's just the surface. The real story is deeper and way more challenging. Job was a man who had it all: wealth, family, respect, protection. It was easy for him to praise God when everything was going right, but when God allowed Satan to take everything away, his wealth, his children, even his health, Job's true heart was exposed. He started out strong, but as the suffering dragged on, Job's pride and self-righteousness began to show. He thought his good works and upright life meant he deserved God's blessings. When things fell apart, he questioned God, cursed his own birth, and basically said, "I don't deserve this." The point isn't that Job was perfect, it's that he was outwardly righteous, but inwardly arrogant. God used Job's suffering to reveal what was really in his heart. The real test wasn't how Job acted when life was good, but how he responded when everything was stripped away. In the end, Job realized his own brokenness and repented, and God restored him. Not because Job was flawless, but because God is merciful. So the story of Job isn't just about suffering or patience. It's about exposing our hidden pride, realizing our need for God's mercy, and learning that true humility is admitting we aren't good enough on our own. Every story in the Bible, including Job, points us to Jesus, the only truly righteous one. Sinusuri ng Panginoon ang puso, sinisiyasat ko ang mga kalooban, upang bigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga daan at ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Jeremias 17. Talata 10 kay JV. Ang kwento ni Job ay isa sa pinakamaling naunawaan sa buong Biblia. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na si Job ay isang perpekto at mapagpakumbabang lalaki na nagdusa ng walang dahilan, at ang aklat ay tungkol sa kung paano magtiis sa paghihirap at manatiling matatag ang pananampalataya. Pero yan lang ang nasa ibabaw. Ang tunay na kwento ay mas malalim at mas mahirap. Si Job ay isang lalaking may lahat ng bagay: kayamanan, pamilya, paggalang at proteksyon. Madali lang para sa kanya na purihin ang Diyos noong maayos ang lahat. Ngunit nang pahintulutan ng Diyos si Satanas na alisin ang lahat, ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga anak, maging ang kanyang kalusugan. Nabuksan ang tunay na puso ni Job. Malakas siyang nagsimula, ngunit habang tumatagal ang pagdurusa, nagsimulang lumabas ang pagmamataas at pagiging matuwid sa sarili ni Job. Akala niya dahil sa kanyang mabuting gawa at matuwid na pamumuhay, karapat-dapat siya sa mga pagpapala ng Diyos. Nang magawa watak ang mga bagay, pinagdudahan niya ang Diyos. Sinumpa ang sariling kapanganakan at parang sinabi, hindi ko ito nararapat. Ang punto ay hindi perpekto si Job, kundi na siya ay tila matuwid sa labas, ngunit mayabang sa loob. Ginamit ng Diyos ang pagdurusa ni Job upang ihayag kung ano talaga ang nasa puso niya. Ang tunay na pagsubok ay hindi kung paano kumilos si Job noong maganda ang buhay, kundi kung paano siya tumugon nang maalis ang lahat. Sa huli, natanto ni Job ang kanyang sariling pagkasira at nagsisi, at ibinalik siya ng Diyos. Hindi dahil sa walang kamali, mali si Job, kundi dahil ang Diyos ay maawain. Kaya ang kwento ni Job ay hindi lang tungkol sa pagdurusa o pasensya. Ito ay tungkol sa paglalantad ng ating nakatagong pagmamalaki, pagtuklas sa ating pangangailangan sa awa ng Diyos, at pagkatuto na ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pag-amin na hindi tayo
sapat sa sarili lamang natin. Bawat kwento sa Biblia, kasama na si Job, ay tumuturo sa atin kay Jesus, ang tanging tunay na matuwid. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.